Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos madala sa kanilang rest house ang anak ni Mayor, ay tumawag si Demetrio kay Darius. "Hello, boss. Oh, kumusta lakad nyo?" "Ayos na, boss. Hawak na namin ang dalagi ni Mayor." "O sige, ilagay nyo sa isang kwarto. I-welding nyo ang bintana at pakuan ng plywood para siguradong hindi makakatakas at hindi mapapansin ng mga kapitbahay kapag nagsisigaw yan sa loob. Babae ang pagbantayin mo sa pintuan ha. Gusto ko 24/7 yan na may bantay para siguradong hindi makakatakas. Lagyan nyo rin ang CCTV sa loob para mamonitor nyo ang ginagawa niyan." "Copy that, boss." Sagot pa ni Demetrio kay Darius. Idinayal naman ni Darius ang cellphone niya at tinawagan ang isa sa mga pinunong aswang na kanyang tauhan. "Hello, boss. Anong ipapagawa mo sa amin?" "Jacob, dalhin mo ang iyong mga tauhan. Salakayin nyo ang isang ice plant na naroon sa nasasakupan ng economic zone. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Kainin nyo lahat ng naroon. Sapat iyon sa inyong lahat dahil maraming empleyadong nagtatrabaho doon sa ganitong oras hanggang bago mag-umaga. Magpakasasa kayo sa pagkain at umuwi ng hideout bago pa sumikat ang araw." "Areglado, boss. Gusto ko yung pinapagawa mo." Wika pa ni Jacob na pinuno ng mga taong lobo habang nakangisi at nakalabas ang pangil. Pagkababa ng tawag ay agad pinulong ni Jacob ang lahat ng kanyang mga tauhan at sinabi ang plano. Naglaway naman ang lahat sa pagkatakam dahil sa narinig na ang operasyon nila ay tanging pagkain ng mga tao lang sa isang ice plant ang gagawin. Matapos ang pagpupulong ay agad nang nagsisakay sa isang truck ang lahat na siyang magdadala sa kanila sa target area. Makalipas ang 10 minutong biyahe ay narating na nila ang harapan ng ice plant. Pagkabukas lang ng pintuan ng truck ay agad nang nagsilabasan ang hindi mabilang na mga aswang na nasa anyong taong lobo at dinaluhong ang lahat ng empleyadong naroon. Si Jacob naman ay diretsong inakyat ang opisina ng manager at naabutan niyang nagmimerienda ang mag-asawa kasama ang dalagang anak nito. Pareho niyang hinawakan sa leeg ang mag-asawa at ibinalibag sa pader, kaya nabagok ang ulo ng mga iyon at nawala ng malay. Hindi naman magkamayaw sa pagtili ang anak noon na dalaga, pero walang kahirap-hirap iyon na sinakal ni Jacob sa leeg at iniangat sa ere. Kinapos ng hininga ang dalaga at nawala ng malay. Malapad naman ang ngiti ni Jacob habang inaalis ang lahat ng kasuotan ng dalaga at pinagsamantalahan ito. Matapos makaraos ay sinaksak niya na iyon sa dibdib at dinukot ang puso sa kanilantakan. Nagpatuloy sa pagkain ang grupo ng mga taong lobo sa mga taong naroon sa loob ng planta ng yelo. Kinabukasan ay maagang nakarating sa kaalaman ng mga otoridad ang nangyari. Dahil pasado 4:00 ng madaling araw ay magdaratingan na ang mga truck na kukuha ng bloke-blokeng yelo. Pero imbis na nakahandang yelo ang abutan, ay ang kalunos-lunos na pangyayari ang tumambad sa mga dumating. Agad nila yung itinawag sa pulisya. Ang iba naman ay sa local news outlet tumawag, kaya maaga iyong nai-report sa telebisyon. Pasado 5:00 ay naroon si Rafael nakaupo sa kanyang sala at nakatingin sa telebisyon nang magkaroon ng flash report at ibinalita ang kalunos-lunos na nangyari sa isang planta ng yelo sa San Agustin. Agad niyang kinuha ang cellphone at may tinawagan. "Hello, Richard, nasaan ka?"
Sumagot naman si Richard na siyang tumatayong team leader ng Marine Corps noong nagkaroon ng digmaan sa San Agustin. Rafael, nandito ako ngayon sa Santa Pilar. Sa unahan lang ito ng San Agustin. Bakit, Rafael? Richard, may naganap na masaker sa isang planta ng yelo sa San Agustin. Baka pwedeng pasyalan mo muna at imbestigahan. Kagagaling ko lang dyan kahapon. Napasabak ako sa matinding labanan kontra sa mga tauhan ng Black Triangle. Marami akong sugat, kaya umuwi muna ako ng Santa Barbara para magpa-laser. Pero sa oras na matuyo lang kaunti ang mga sugat ko, ay babalik ako dyan. Standby ka lang muna dyan sa San Agustin at dyan na tayo magkita. Sino bang mga kasama mo dyan? Si Venus at isang rookie na si Jenna. Sige, isama mo na rin sila. Gumamit kayo ng NBI identification para maging priority ang access nyo dyan at hindi ipagtabuyan ng mga pulis. Roger that, Rafael. Sige, i-orient ko lang muna sila. Okay, Richard, salamat. Pagkababa ng tawag ay agad kinausap ni Richard ang mga kasama. Pagkatapos ay agad na silang tumulak sa isang ice plant na sinasabi ni Rafael na nasa San Agustin. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay atin munang balikan kaunti ang naging kaganapan sa buhay ni Richard matapos ang digmaan sa San Agustin. Noong matapos nga ang digmaan ay nagsiuwian na ang team ng Marine Corps sa Santa Barbara. Kahit nagtagumpay sa laban ay tila hindi naging masaya si Richard. Hindi niya inakala na may mga ganong uri ng nilalang na sumasalakay sa mundo ng mga tao. At kitang-kita niya na walang laban ang dala nilang mga baril at mga pampasabog. Lalo na sa mga nilalang na mukhang mga immortal, gaya ng mga drulak, burhamin, at kung ano-ano pang elemento na nagmula sa astra. Kaya naghangad siya na magkaroon ng kaalaman, kagaya ng meron ang mga babaylan o kagaya noong nakita niya kay Lino. Kaya naisipan niyang kausapin si Rafael dahil nalaman niya rin na meron din pala itong kakayahan na pinanghahawakan. Hindi man kasing lakas ng mga babaylan, pero mas higit naman kaysa pangkaraniwang mga tao na kagaya niya. Isang umaga ay nagpunta siya sa kondo ni Rafael. Nagulat si Rafael nang makita ang isa sa pinakabatang opisyal ng Marine Corps na nasa harap ng kanyang pintuan. "Oh, Richard, anong may paglilingkod ko sa iyo?" Sabi naman ng binata. "Hindi mo man lang ba ako papatuloyin?" Mahaba pala sasabihin mo. Di sige pala, tumuloy ka na muna." Nakangiting wika pa ni Rafael na nakaroba lang ng suot. "Anong kailangan mo, Richard?" Seryosong wika pa ni Rafael. Rafael, nabalitaan ko na may kaalaman ka raw sa bagay na tinatawag nilang niraya. Gusto kong matutunan din yun at higit pa roon ang gusto kong matutunan. Hindi pwedeng habang buhay lang akong ganito. Nagbukang mga tanod ang Marine Corps sa labanan sa San Agustin. Ibang antas ang labanan roon. Halos lahat ng kalaban, kung hindi hybrid ng mga aswang, ay mga nilalang na mula sa kabilang mundo. Anong ilalaban ng mga normal na tao kung mas marami pa ang katulad nila na sumalaki rito sa atin? Patuloy sa paglilitaniya si Richard, habang si Rafael naman ay tahimik lang na nagtitimpla ng kape at nagpapainit ng tinapay sa oven. Umupo ito sa sofa katapat ng inuupuan ni Richard at inabutan rin ang lalaki ng isang tasang may kape at isang pirasong pinainit na tinapay. "Oh, magmerienda ka muna. Ako naman ang magsasalita. Bago ko natutunan ang pinakamababang antas ng niraya, ay halos maibuwis ko ang aking buhay sa pagsasanay. Hindi lang iyon pagalingan sa laban, kundi labanan para patunayan na isa kang mabuting tao. At mabuti ang iyong hangarin kung bakit gusto mong magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Kapag mapapatunayan nila na masasadlak ka lang din sa kasamaan, ay sila rin mismo ang tatapos sa iyo roon. Pero kung mapatunayan mo naman na karapat-dapat kang tumanggap, ay doon pa lang magsisimula ang totoo mong pagsasanay. Pero ang karamihan ng pagsasanay ay tungkol sa meditation. Kung papaano mo magigising ang natutulog na bahagi ng iyong utak
para magkaroon ka ng tamang koordinasyon sa iyong katawan. Doon palang gagana ang niraya. Wala naman akong nakikitang dahilan para hindi kita tulungan na magkaroon din noon. Sige, bukas ng hapon bumalik ka rito. Ihahatid kita sa portal, patungo sa tahanan ng mga mongheng engkanto. Sila ang magtuturo sa iyo. Iba ang takbo ng oras nila doon, kabaliktaran sa normal na mundo ng mga engkanto. Kung sa mundo ng mga engkanto, ang isang araw mo roon ay halos isang linggo na dito sa atin, doon sa dimensyon ng mga monghe, ang isang buwan mo roon sa kanila ay baka kalahating araw pa lang dito sa mundo natin. Kaya kahit mawala ka ng isang linggo dito, ay ilang buwang pagsasanay mo na iyon sa dimensyon nila. O sige na, inumin mo na yung kape mo at umalis ka na. May darating akong masahista. Kailangan ko rin magpamasahe pa minsan-minsan. Malala ang bugbog na inabot ko sa San Agustin. Hindi na nagkomento pa ang binatang opisyal at matapos inumin ang kape ay agad na ring umalis. Kinabukasan nga ng hapon ay inihatid na siya ni Rafael sa portal. Makalipas ang mahigit isang linggo ng pananatili ng binata sa mundo ng mga mongheng engkanto, ay muli na siyang nagbalik sa mundo ng mga tao upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang isang opisyal ng Marine Corps. Maliban kay Rafael ay wala nang ibang nakakaalam sa pagsasanay na kanyang pinuntahan sa dimensyon ng mga engkanto. Balik na tayo sa kasalukuyan. Sa loob ng isang ice plant, makikitang patay ang dalawang gwardyang nagbabantay sa bungad na bahagi nito. Mga nakabulagta sa tapat ng kanilang binabantayang gusali. Ang mga mata ay dilat na dilat at ang mga bibig naman ay bukang-buka na mukhang takot na takot bago namatay. Naliligo sila sa sarili nilang dugo. Sa loob naman ng gusali, makikita ang nagkalat na katawan ng mga tauhan na nakahandusay. Lahat sila ay makikitang wakwak ang tiyan at may malalaking pangas sa liig. Tanda na sinagpang ito ng isang mabangis na nilalang. Ang iba naman ay wala ng mga ulo. Maliban sa katawan ay makikita rin ang nagkalat na parte ng katawan gaya ng ulo, paa at kamay. Bumabaha rin ng dugo ang sahig. Wala nang ni isang buhay na tao ang makikita sa loob. Pasado alas 7, kumpleto na ang grupo ng pulisya na maaaring pumasok sa gusali, gaya ng forensic team at Soko. Naroon na rin sina Richard, Venus at Jenna na nagkaroon ng access dahil sa ID gamit nila na nakalagay NBI Investigation and Forensic Team. Pagkapasok pa lang nila sa bukana ng gusali ay nagsimula ng kumuha ng larawan si Richard. Si Venus naman ay kumukuha ng blood samples, pati ng mga buhok na kulay itim at abo na makikita sa area. Samantala, naroon lang nakakapit sa gilid ng pinto si Jenna. Panay ang duwal habang may hawak na Vicks. Nakamask naman sila, pero iyong pangkaraniwang facial mask lang, kaya tagus pa rin ang mabahong amoy sa loob, kasama pa ang amoy ng malansang dugo. Noong makarating si Richard sa dulo at napasok niya na rin ang opisina ng manager, ay agad na siyang lumabas. Sapat na ang nakuha niyang larawan para sa mga ebidensya. Sa unang tingin pa lang ay masasabi niya ng mga aswang na taong lobo ang may gawa noon. Dahil sa lalim ng pagkakakagat at pagkaputol ng ilang bahagi ng katawan ng mga biktima. Pagkarating niya sa may bandang gitna ay nakita niyang nakakarami na rin si Venus ng nakukuhang mga samples. Ano, ayos ka na? Tanong pa ni Venus. Oo, ayos na ako. Sagot naman ni Richard. Kaso, yung apprentice mo, mukhang hindi okay. Kanina pa yan dual ng dual sa may pintuan. Hindi na nga nakarating sa gitna. Oo nga, hayaan mo na. Kaya ko lang naman dinala yan rito para makakita ng actual crime scene at makapagsulat ng narrative report tungkol sa actual na senaryo sa isang lugar na pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Sa tingin mo ba, mga taong lobo rin ang gumawa nito? Tanong pa ni Richard. Oo Richard,
Base sa mga nakuha kong samples, buhok ito ng lobo. Iba't ibang texture at color. Kaya ibig sabihin, marami silang sumugod rito. Hindi sila bababa sa 20. Oo nga, tama ka. Ganun din ang initial assessment ko. Pero masyado lang nakakabahala. Mahirap pigilan ang ganoon karaming mababangis na nilalang. At bakit ito ang nilusob nila? Bakit hindi ang frozen meat warehouse? 3 blocks away lang iyon dito. Siguradong mabubusog sila sa dami ng karne doon. Baka naman mas gusto nila ng laman ng buhay na tao kaysa sa frozen meat. Kaya ito ang sinugod nila. Oo, may punto ka rin dyan. Pero pwede naman iyong BPO offices ang pinasok nila. Isolated rin ang location noon, hindi kalayuan rito. Walang makakaalam kapag pinasok nila at ginawang hostage ang lahat ng naroon bago kainin. Muling tunog ng pagsusuka na naririnig nila mula sa pintuan. Tara na nga, umalis na tayo rito. Bago pa maisuka ni Jenna ang buong laman loob niya. Wika pa ni Richard at umalis na sila sa lugar. Habang nasa passenger seat ay kinuha ni Richard ang kanyang cellphone at tinawagan si Rafael. Hello Rafael, galing na kami sa crime scene. Oh, ano nakita nyo? Massacre ang nangyari Rafael, walang itinirang buhay. At mukhang mga taong lobo ang gumawa. Hindi bababa sa 20 ang bilang ng sumugod base sa initial assessment namin. Naku, naloko na. Mukhang ibinuhos na ng Black Triangle ang puwersa nila dyan. Hindi lang si Lino ang target nila, kundi ang bayan mismo. Ha? Paano mo nasabi yan, Rafael? Dahil kalalabas lang uli ng flash report, kinidnap daw ng hindi pa nakikilalang grupo, ang anak ni Commissioner San Luis at ang anak ni Mayor Cabral. Siya ang bagong upong mayor ng San Agustin na pumalit kay Mayor Cerex. Hindi pa matukoy ang dahilan ng kidnapping. Wala pa rin kasing tumatawag para sa ransom. Rafael, bilisan mong magpagaling. Nararamdaman kong hindi ito pipitsuging crime group. Malaking operasyon ang binabalak nila rito. Kailangan ng pulisya ang tulong natin rito. Lalo at mga aswang ang mga tauhan ng mga sinasabi mong Black Triangle. Walang kalaban-laban rito ang pulisya. Oo Richard, alam ko yan. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko eh. Paalis na nga ako ngayon. Papunta na ako sa headquarters. Magpapalaser na ako ng sugat. Sige Rafael, standby muna kami rito. Tutuloy na muna kami sa isang hotel. Okay Richard, mag-iingat kayo dyan. Uwi ka pa ni Rafael, sabay patay ng tawag. Nagsalita naman si Venus. Saan na tayo dito ngayon Richard? Sa restaurant na muna para makakain na tayo ng almusal bago tayo magtuloy sa hotel. Bumawi na muna tayo ng tulog habang wala pang aktibong pagsalakay dito. Okay, copy that. Sagot naman ang dalaga. Samantala, sa kabilang mundo, sa bahagi nila Lino, nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo nila Lino. Nagsalita si Mancio. Teka Kansu, bakit ganito ang lugar? Kumukonti na ang punong kahoy. Puro na rin bato ang nadadaanan natin. Ano nang bahagi ang kasunod nito? Yun bang magiging kasunod na lugar pagkatapos dito? Sumagot naman si Kansu. Ang disyerto. Ha? Disyerto? Anong mga makakalaban doon? Hindi ko alam. Kibit balikat na sagot ni Kansu. Hari ka di ba? Bakit hindi mo alam? Uwi ka pa ni Mancio. Sabi naman ni Kansu. Oo nga, hari ako. Hindi ako iyong batang tinatawag sa mundo nyo na Dora the Explorer. Kaya hindi ko alam kung anong meron sa mga lugar dito sa mundo ng mga engkanto. Hala, bakit mo alam yun? Nakangiting wika pa ni Lino. Sabi naman ni Kansu. Ano ba kayo? Alam nyo naman siguro na hindi ako ipinanganak na hari agad, di ba? Siyempre noong kabataan ko at isa pa lang akong pagkaraniwang kawal ay pumupuslit din kami sa mundo ng mga tao. At ang madalas kong puntahan ay iyong bahay na malapit sa malaking puno ng mangga. Nasa loob ng bakuran nila ang puno. Kaya kapag naroon ako sa puno ay kitang-kita ko ang pinapanood nila sa kwadradong bagay na maraming tao sa loob. Telebisyon ba ang tawag doon sa inyo? Tapos kapag umaga
ay bata at isang dalagita ang naiiwan. Puro mga nakakatawang pambata ang pinapanood nila. Kaya yun lang din ang napapanood ko doon maghapon. Tapos kapag hapon na, ay babalik na ako sa toka kong pagbabantay sa lagusan. Iyong karelyebo ko naman ang makikinood roon kung anong palabas ang pinapanood ng mga nakatira. Natawa na lang si Lino sa narinig. Tinignan ni Lino si Clea. Clea, anong alam mo sa disyertong sinasabi ni Kansu? Sabi naman ni Clea, ang alam ko ay hindi yan malawak na disyerto dati. Pero habang tumatagal ay lalong lumalawak ang disyerto. Magmula noong natalo ang mga taga-Largosa at nagsimula silang manghuli ng mga diwata. Kaya ang mga diwata na nakatoka riyan na nangangalaga sa pagpapanatili ng mga puno at halaman ay nahuli na nila. Kaya wala na ang mga naka-duty. Doon na nagsimula ang pagkasira ng kalikasan sa bahaging iyan. Kaya lumawak na rin ang lumawak ang disyerto. Anong panganib ang maaaring naghihintay sa atin dyan? Karamihan ay mga hayop na pang disyerto. Pero kakaiba ang laki kumpara sa mundo nyo. Karamihan ahas. Ayon pa sa aking ina, ay may nakatirang isang napakalaking ahas sa disyertong iyan. Kinakain niya lahat ng uri ng nilalang na mapapagawi riyan. Talaga? Oo, yun ang kwento ng aking ina. Sabi naman ni Tingting, kwento lang naman pala eh. Baka naman hindi totoo. Sabi naman ni Lino, paano kung totoo? Hindi nakasagot si Tingting. Si Clea na muli ang sumagot. Di hapunan tayo ng mga ahas. Nagkatinginan naman sina Mancio at Tingting at sabay ring napalunok ng laway. Magtatanghali pa lang noon pero grabe na ang init ng kapaligiran. Ibang-iba sa nadaanan nila na malamig at mahamog. Nagsalita si Artemis. Kansu, kailangan na natin maghanap ng mapagpapasilungan. Wala pang tanghaling tapat pero nakakapasok na sa balat ang init. Kapag inabot tayo ng tanghali at lampas ng katanghalian sa gitna ng malawak na disyertong iyan, ay tsak, hindi natin kakayanin ang sobrang init. Magkakaroon pa dyan minsan ng unos na buhangin. Bihira ang nakakaligtas sa unos na buhangin ay yun dahil maililibing ang nilalang sa kailaliman ng buhanginan. Pagkabanggit ng mga iyon ni Artemis ay napatingin sa kanya ang lahat. Sabi naman ni Kansu, nakikita niyo yung pampang na iyon? Doon tayo magpapahinga at magpapalipas ng gabi. Bukas ng madaling araw tayo muling magpapatuloy sa paglalakbay para wala pang liwanag ng araw. Tumango ang lahat at tinumbok na ang pampang na tinutukoy ni Kansu. Pagkarating doon ay agad silang naglabas ng tubig. Sobra silang nauuhaw dahil sa sobrang init ng klima sa bahaging iyon. Nagsalita si Tiara. Dahan-dahan lang tayo sa tubig. Hindi natin alam kung gaano katagal ang magiging paglalakbay natin dito bago tayo makakita ng mapagkukunan ng malinis na tubig. Yang distansya pa lang ng disyerto ay siguradong isang maghapong paglalakad na ay hindi pa rin tayo makakarating sa dulo. Kaya kailangan natin magtipid sa tubig. Nagsalita naman si Artemis. Tama si Tiara. Uhaw ang ikamamatay natin sa disyertong iyan kapag naubusan tayo ng tubig. Sabi naman ni Tingting. Di ba kulas? May elemento ka naman ng tubig. Baka kaya mong magpalutang ng bukal sa gitna ng disyerto para may mainom tayo. Sabi naman ni Kulas. Hindi ako magikero, Tingting, no? Magagamit ko lang ang elemento ng tubig kapag may tubig din sa paligid na malapit. Ganun ba yun? Di sige pala, huwag na tayong uminom ng tubig. Magkape na lang muna tayo para patid ang uhaw at pwede na nating panulak sa nilagang mais. Sa ganoong paraan ay makakatipid tayo ng tubig. Sabi naman ni Kulas. Sa bagay, pwede yun. Kaya kahit mainit ang panahon, ay nagkape na rin talaga sila ng tigkalahating tasa lang. Dati na rin namang naging mainit ang baon nilang tubig, kaya tinimplahan na lang nila iyon. Noong sumapit ang katanghalian, ay mas lalo pang tumindi ang init ng paligid. Kahit nakasilong na sila sa ilalim ng bato, ay ramdam pa rin talaga ang init ng kapaligiran, lalo na noong magkaroon ng sandstorm.
Kinagabihan ay nagpasya silang magsiinom ng tigkalahating tasang tubig bago matulog para hindi ma-dehydrate ng tuluyan. Sumapit ang madaling araw. Isa-isa na silang ginising ni Clea at Tiara. Tara na, habang kalmado pa ang hangin sa paligid at wala pang araw. Wika pa ni Clea. Kahit pagod pa rin dahil sa kakulangan sa tubig, ay nagsibangon na rin sila para ipagpatuloy ang paglalakbay. Tahimik nilang binabagtas ang disyerto hanggang sa makarinig sila ng angil na parang mga zombie ang tunog. Sabi naman ni Artemis, "Magsidapa kayo, bilis!" Agad naman silang nagsidapa at ilang saglit pa ay nakita nilang may dumaan hindi kalayuan sa kanila na mga nilalang na parang naaagnas na habang wala na sa tamang wisyo ang paglalakad at lumilika ng kakaibang garalgal na tunog sa bibig. Noong malayo na ang mga iyon sa kanila at hindi naabot ng paningin, ay saka pa lang sila nagsitayo at muling naglakad. "Artemis, ano yun? Zombie?" "Oo, Lino, parang gano'n na nga. Pero mga engkanto sila katulad namin na naglakbay rito sa disyerto na naabutan malamang noong unos na buhangin at natabunan. Tapos muli na namang nagkaroon ng unos kahapon kaya muli silang naiahon. Sa tagal nilang nakabaon sa lupa ay naubos na ang kanilang tubig sa katawan. Pati na ang laman nila ay naagnas na rin. Pero ang enerhiya ng kanilang buhay ay hindi pa nauubos kaya nagagawa pa nilang makapaglakad muli. Pero wala na ang mga iyon sa tamang pag-iisip at kapag nakakita sila ng kahit anong buhay na nilalang, mapaengkanto man o tao ay kanilang kakainin ng buhay. Iyon ang iyon na lang ang hangarin nila. Ang kumain ng buhay na nilalang." "Eh di zombie nga ang ganun," sabat naman ni Mancio. "Oo, zombie nga," pagsang-ayon naman ni Artemis. Dahil sa narinig na kwento ay nawala ang natitira nilang anto at naging mapagmatsyag sa paligid. Tinalasan nila ang kanilang pandinig para malaman kung may makakasalubong na naman ba ng mga ganoong nilalang. Makalipas ang 3 oras mahigit na paglalakad ay laking gulat nila nang biglang may humablot sa kanilang mga paa. Tila hinihila sila pailalim. "Kuya Lino! Tulong!" Sigaw pa ni Tingting. Sabi naman ni Lino, "Tagain mo ng itak! Hindi kita matutulungan dahil may nakahawak rin sa akin!" Kanya-kanya silang kuha ng kanilang sandata at pinagsasaksak ang buhangin na kanilang tinatapakan. Hanggang sa lahat sila ay nakawala na sa kamay na nakahawak sa kanilang mga binti. Ang buong akala nila ay hanggang ganoon lang ang mangyayari. Pero mali sila. Nang isa-isang magsiyahon sa lupa ang mga nilalang na naaagnas. "Takbo! Patungo sa kaliwa!" sigaw pa ni Artemis. Kahit pare-pareho ng napapagod ay pinipilit pa rin nilang makatakbo ng mabagal. Idagdag pa na mahirap tumakbo o maglakad sa disyerto na malambot ang pinong buhanginan. Sa kanilang pagpapatuloy na pagtakbo ay may nakita silang tila palasyong nasira. Nagsalita si Kanzu. "Artemis, ligtas ba tayo sa lugar na iyan?" "Hindi ko alam, Kanzu. Pero yan lang ang lugar na pinakamalapit sa atin na pwede natin pagkublian." "Anong lugar yan, Artemis?" tanong pa ni Nicolas. "Palasyo iyon ng isang lumang kaharian. Kapanahunan pa iyon ng mga ninuno ko. Sila ang unang kaharian na nilusob ng kaharian ng Largosa. Binihag lahat ng mamamayan at isinailalim sa pagbabagong katauhan. Tapos ginawa silang mga tauhan na walang pagdidesisyon sa sarili. Kontrolado lang sila ng mahika. Doon nagsimula ang paglakas ng pwersang pandigma ng Largosa dahil dumami ang kanilang kawal na nasa ilalim ng hipnotismo. Walang takot ang mga iyon at hindi umaatras sa laban hanggang sa mamatay. Ang balita ko sa lugar na ito ay pinamugaran ito ng isang halimaw na ahas na tinatawag nilang Hydra. May siyam raw iyon na ulo at kahit alin doon ang maputol mo ay hindi pa rin mamamatay dahil muli lang ring tutubo. Kaya kailangan maputol iyon sa pinakapuno ng ulo.
kung saan nakakabit ang 9 na ulo. Ha? Gaano ba yun kalaki? Tanong naman ni Mancio. Kasing laki ng pinagtabing 2 poste nitong palasyo at napakahaba rin daw noon. Ganun kalaki? Wika naman ni Tingting. Baka naman hindi rin totoo yun. Sumabat naman si Clea. E papaano kung totoo nga? E di magiging laman tayo ng tiyan ng ahas. Ilang saglit pa ay muli nilang narinig ang angil ng napakaraming zombies ng kabilang mundo. Patay, mukhang magiging katapusan na naman natin ito. Wika pa ni Mancio. Takbo! Bilisan nyo! Sigaw pa ni Lino, kaya isa-isa na silang umakyat sa mga basag na haligi noong palasyo. Mas madaling maglakad roon kaysa sa buhanginan. Kumalat ang mga zombies sa lugar, kaya naman halos hindi na magkanda-ugaga sa pagtakbo. At paghahanap ng mapagtataguan ang grupo nila Lino. Kuya Lino, bakit wala pa akong nakikita sa inyo na gumagamit ng kapangyarihan? Mukhang kaya nyo naman itong pagpapatayin eh. Sabi naman ni Lino, hindi pwede Tingting, limitado lang ang natural na enerhiya ko sa katawan dahil sa kakulangan sa tubig. Kapag gumamit ako ng kapangyarihan, ay magiging doble ang panghihina ko at lalo akong matutuyuan ng tubig sa katawan. Ah, ganun ba yun? Hay, ngayon ko tuloy mas lalong namiss ang ilog doon kina Mang Manuel. Sana kumarga na ako ng maraming tubig para hindi ako madaling mauhaw. Sus, para namang hindi mo rin yun ilalabas pagkalipas ng 2 oras. Sagot naman ni Lino. Nagkahiwa-hiwalay na nga silang grupo dahil sa dami ng humahabol sa kanila na mga zombies. Sinubukan pa rin naman nilang lumaban gamit ang itak. Pero kapag masyado ng marami, ay muli na naman silang tatakbo para hindi makuyog ng napakaraming mga nilalang. Ilang saglit pa ay naramdaman nilang tila yumayanig ang buong lugar at may masakit sa tingang tunog ng pag-angil. Noong silipin ni Tingting ang mga humahabol sa kanila ng mga nilalang ay nawala na ang mga iyon na tila biglang nakaramdam ng takot at lumayo. Kaya maging silang lahat ay nakaramdam na rin ng takot. Kasi kung ang mga zombies nga na iyon ay nakaramdam ng takot, ibig sabihin, mas mapanganib na nilalang ang dumating o lumutang mula sa kung saan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 238. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brient. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo,
Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katsdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang Kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.